Samantala, nagpatawag na ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para sa Kongreso sa darating na Miyerkules, June 17. Layon daw nito na bigyan daan ang ilang natenggang panukala dahil sa naging kaguluhan sa Senado kamakailan. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, may reaksyon na ba dito sa ipinatawag na special session ni PBBM ang dalawang panig ng Senado ngayon? Cheryl, sa ngayon wala pa tayong bagong reaksyon na nakukuha, pero ito yung sinasabi ng mga senador from the majority bloc, yung new majority bloc ngayon na pinangungunahan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na kinakailangan daw talaga para matugunan yung mga pending na legislation na oras daw ang kalaban nila dito. Kabilang na rin dyan yung promotion ng ilang mga military personnel, yung mga opisyal na pagka naabutan daw ng age of retirement, hindi na makukuha, so pahirapan daw doon. Plus yung amendments, for example, sa ilang mga panukala, tulad na lamang assistance to individuals in crisis situations o yung AICS, amendments sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, yung anti-political dynasty law, yung pati yung iba pang mga measure na kinakailangan ng agarang oras at panahon. Pero so far, may kapangyarihan kasi ang Pangulo para magpatawag nito. Kaya kahit sinabi pa nitong over the weekend na nanatiling naghihintay ang mga senador, once naman na magpatawag nga ang palasyo ng special session, asahan ang pagpunta nitong mga senador from the majority bloc. Maging ang dagdag na natin dyan si Senator Joel Villanueva mula sa new minority bloc na sinabi kapag magpatawag nga raw nitong special session, gagampanan niya raw ang kanilang mandato ayon sa saligang batas. Ang sabi naman ni Senator Ping Lacson, kung sakali nga, at ito na nga, nangyari na, meron ng by Wednesday, June 17 na special session, ini-encourage niya na sana lahat daw ng mga senador from the minority bloc ay umattend din, hindi lang daw itong si Villanueva. Cheryl. Ayan, nabanggit mo nga na willing umattend si Senator Villanueva dito sa ipatatawag na special session on Wednesday, ano? Pero usap-usapan pa rin yung 13th na senator daw na sinasabing pwedeng mag-over the backward sa new majority. Siya na nga, kaya yun? May reaksyon na rin ba dyan? Yung kampo nila Senator Alan Peter Cayetano? Cheryl, sa ngayon, ang nagsalita muna dyan si Senator Ping Lacson na wini-welcome niya itong pagbibigay ng commitment ni Senator Villanueva sa pag-attend niya sa special session. Pero so far, sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano na hanggang ngayon ay minemaintain niya pa rin na siya raw ang legal at ang moral na Senate President. So far, tahimik pa. Sabi pa nga ni Senator Ping nitong weekend, tumatahimik na rin daw yung pagiging vocal sa suporta ng ilang mga senador mula sa Cayetano Bloc. Pero ang hinihimok dito, wala naman kasing, sabi ni Senator Villanueva kasi, wala raw itong patungkol doon sa paglilipat bakod, pamimili ng sites, kung sino ang sasamahan, kundi yung pag-question daw at paghahanap ng taong bayan ng kung ginagawa ba ng mga senador yung kanilang trabaho. So far lumulutang nga yung pangalan ni Senator Villanueva pero wala pang nagkukumpirma. Puwera na lamang siguro, Cheryl, kung sakali sa special session, magkaroon na ng motion para sa pagpapalit ng liderato o kung makukumpleto na yung kinakailangang 13. Ang sabi kasi ni na Senator Ping, hindi pa nila mai-push talaga o maisulong yung pag-uupo kay Senator Gatchalian bilang Senate President na dahil hindi pa nakukumpleto yung bilang na 13 or at least 13 senators na bubuo sa majority. So kung sakali man na maging totoo na itong si Senator Villanueva ang maglilipat bakod, maaari nang mailuklok talaga bilang SP si Gatchalian. Pero aabangan pa natin yan ngayong Wednesday. Cheryl. So paano mangyayari nun, Merimon, para mas maintindihan ng mga kababayan natin? Magkakaroon ng special session, pero sino magpe-preside? Tapos, paano kung igiit ng Cayetano Block na silang mula sa kampo nila ang dapat mag-preside? O hanggang ngayon, nakikiramdam pa rin tayo? Cheryl, yan yung sabi ni Senator Ping na ready raw ang majority bloc sa kahit na anong quote-unquote dirty trick ni Senator Alan Peter Cayetano. That may include, kasi kapag may special session, yung presiding officer pa rin, so sa liderato na to, technically ang acting na Senate President or presiding officer, si Senator Gatchalian. So siya ang tatayo doon sa rostrum at magpe-preside ng special session dito sa Senado. Pero ang nasabi ni Senator Ping, maraming pwedeng mangyari kung sakaling magkakaroon ng special session. And that includes yung pagkukontest daw ni Senator Cayetano bilang presiding officer, pati yung pag-a-attend din ng mga senador from the minority bloc.
So walang dinivulge na detalye kasi si Senator Ping, pero ang sinasabi niya handa naman daw sila sa kahit na anong pwedeng mangyari sa paparating na special session. At ito na nga, meron na nga. So yung preparation na inaabangan nila is kung magkakaroon ng pagkukontest mula sa Cayetano Block sa paghahawak ng special session ngayong Wednesday. Cheryl. Kumusta ang security dyan sa Senado ngayong balik on-site work na? At totoo ba na ipinagbabawal pa rin ang mga bisita sa loob? Sa ngayon, Cheryl, oo, iba pa rin yung security alert nila dito. Sa labas ng Senado, sarado pa rin yung pinaka-gate nila. Yung checkpoint nila bago yung gate. Nandun din yung mga barbed wires, yung mga steel barricades na nakapaligid sa kahabaan ng Jokno Boulevard, maging yung under-vehicle inspection na ginagawa. So, ibig sabihin, yung mga sasakyan na nais ipasok dito sa Senate premises, dadaan muna siya, i-inspeksyon yung ilalim, yung paligid, at kukumpirmahin muna yung sakay kung ano ba yung pakay nila. Senate personnel ba sila? Senate accredited media, kasi accredited media lang muna ang maaari pumasok dito, or kung may coordinated silang purposes ng pagpunta sa Senado. So far, wala pang schedule ng committee hearing sa ngayon, wala rin pa silang session dahil adjourned sine die sila, kaya nananatili munang heightened yung security sa loob at labas ng Senado. Cheryl. Ngayong araw, yung itinakda yung non-extendable deadline para magsumite ng pre-trial brief sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ano yung inaasahang proseso rito? Eto kasi Cheryl, yung part na aayusin pareho, wala pa ditong verdict ng guilty or not guilty. So yung House prosecutors, maging yung defense o yung sa kampo ng ini-impeach sa kaso na to kay Vice President Sara Duterte, aayusin nila ngayon yung mga ebidensya. Dito may marking of evidence, yung pag-aayos na ng trial calendar, kumbaga yung ibang mga logistics na may kinalaman para maging smooth flowing yung schedule at yung pinaka-proseso na ng trial proper ng impeachment. So far, yung huli kasi nating kalendaryo nakita ngayon nga yung huling araw nito, susundin na ng pre-trial conference. Ito na yung pag-i-issuance din ng pre-trial order, tapos ipag-file ng commitment on pre-trial order. Ito na yung ika-clarify na lahat ng kailangang gawin, mamarkahan na yung exchange of evidences para mas organized na kung sakaling July 6, gagawin na yung target talaga na impeachment trial proper. Cheryl. On time naman ba yung mga agenda kabilang ang impeachment trial preparation ng Senado sa kabila ng patuloy na issue sa leadership? Cheryl, yan yung sinasabi ng majority block ngayon na kung sakaling nga may iba pang concerns, maaari din lang itong ma-address sa special session, which is mangyayari na nga sa Wednesday. Yung isang inaabangan din kasi dito is yung kung sino na yung maninilbi bilang presiding officer sa impeachment trial. Ang huli kasi nasabi ni Gatchalian, siya raw yun bilang acting na Senate President, puwera na lamang kung meron silang iluluklok o iuupong magsisilbing presiding officer ng impeachment. Lumalabas pa nga yung tinatawag na impeachment manager para masiguro yung kaayusan at yung tamang daloy ng impeachment trial. So ilayan yan sa mga abangan natin sa mga susunod na linggo. Pero so far, wala pang binabanggit na kahit na ano ang liderato sa kung magkakaroon ba ng compromises. Pero ang nabanggit ni Senator Ping is yung possible effect kung sakali man na marami pang senador ang hindi makakapunta sa impeachment trial, kung sakali man na sila ay madedetain or magkakaroon ng suspension order na mahahadlangan yung kanilang attendance. Pero ang nasabi naman dito ni Senator Ping, maaari naman daw may realm of possibilities na pwedeng gawin. Pwedeng mag-ask ng leave of court. So kung sakali man, for sa case ni Senator Jinggoy Estrada, pwede naman daw kung sakali i-escort daw siya para makapag-attend ng impeachment trial. Same goes din sa iba pang mga senador na kung sakali man, while they're still under investigation, kung sakaling magkaroon ng suspension order, ilan ito sa kailangan nilang aralin. Pero ang sinisiguro, hindi dapat nito maapektuhan yung magiging final verdict sa impeachment trial. Ang malinaw naman dito, hiwalay ang function ng mga senador bilang parte ng legislative body at bilang parte ng impeachment court. Kaya ilan yan sa mga development na abangan natin sa mga susunod na linggo. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merrimon Reyes.